Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga dahilan o sanhi ng migrasyon. So alam na natin kung ano ang migrasyon. Titingnan naman natin dito sa video ito ano nga ba yung dahilan o sanhi ng migrasyon. So ito ay para sa mga grade 10 na mga estudyante na kumukuha o nag-aaral ng contemporary issue. Araling panlipunan. Narito ang mga sanhi o dahilan ng migrasyon. Una, letter A, ay push factor na dahilan. Ito ay ang mga negatibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Number 1, ang paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. So yan yung unang negatibong salik ng migrasyon. So may mga lugar talaga dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa, na talagang hindi ligtas tirhan. So naroon lagi yung panganib, yung mga terorista at kung ano-ano pang masasamang loob na nagiging dahilan kung bakit sila ay natatakot na mamalagi sa lugar nila. So huwag niyo kalimutan na kapag ang lugar ay magulo at walang kapayapaan, so wala rin yung kaunlaran. Kaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa ito na nangyari dito sa atin sa Pilipinas, sa Marawi, nung salakayin iyon ng Mauti Group. Natatandaan ninyo yan. At dahil nga sa 6 na buwan na bakbakan doon sa grupo o tropa ng pamahalaan at mga Mauti Group, nasa 200,000 ng mga residente ang umalis sa Marawi. So nagkalat sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So after nung war, at talagang ayaw na nilang bumalik. Pero may iba naman na bumalik doon. So yung unang dahilan, paghanap ng payapa at ligtas na titirhan. Ikalawa na dahilan ay ang paglayo o pag-iwas sa kalamidad. Ang Pilipinas, ang ating bansa ay malapit sa Pacific Ring of Fire, kung saan maraming active volcanoes, laging dinadaanan tayo ng mga bagyo, ng mga kalamidad, paglindol rin. So ngayon ay mga pagbaha, pagsabog ng bulkan, malalakas na bagyo. So pag yung lugar ay laging tinatamaan ng mga kalamidad na iyan, may mga pamilya na talagang ayaw nang manatili doon, ayaw nang manirahan doon dahil napakahirap ng buhay sa mga lugar na yon. So naghahanap sila ng mga lugar na kanilang titirhan at ng mga ligtas na lugar. Pwedeng dito sa Pilipinas din at yung iba naman ay lumilipat na sa ibang bansa. Ikatlong dahilan ay ang pagnanais na makaahon sa kahirapan. Yan yung madalas na dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay lumilipat sa ibang lugar. So bakit nagmamigrate sila sa ibang lugar? Ito'y dahil gusto nilang maging maunlad naman yung buhay nila sapagkat dun sa lugar na yun ay napakahirap ng buhay, isang kahig, isang tuka. Kaya ang tendency ng mga kapwa nating Pilipino kapag ganito na ang nararanasan ay maghanap na ng mga lugar na talaga namang sila ay magiging maayos ang buhay, maalwan ang buhay. So yan yung tatlo na tinatawag nating push factor na dahilan. Ito yung mga negatibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Una na nabanggit natin, paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. Ikalawa, paglayo o pag-iwas sa kalamidad. Ikatlo, pagnanais na makaahon mula sa kahirapan. Okay, yun yung tatlo na negative na salik. Okay, tingnan naman natin yung tinatawag na pull factor na dahilan. Ito yung letter B. Ito naman ay positibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Ano naman yung mga positibong salik kung bakit sila ay nagmamigrate sa ibang lugar? Una, pumunta sa pinapangarap na lugar o bansa. So meron tayong mga tinatawag na dream country. At ang destination lagi ng mga Pilipino gustong puntahan ng karamihan talaga ay Estados Unidos. So pwede tayong pwede namang dito lang sa loob ng bansa natin. Kung hawari, gusto mong tumira sa lungsod, gusto mong tumira sa Maynila, para maiba-iba naman. Halimbawa, mga anak mo ay doon na nagtatrabaho sa Maynila, isinama na kayo doon. So pwede rin naman sa ibang bansa, sa mga dream country na talaga naman sa tingin mo doon aalwan ang buhay mo, doon ka magiging masaya, wala namang problema yon. So yun ay positibong salik ng migrasyon. Ikalawa,
Okay, so before yun, tingnan muna natin itong Talahanayan 1, urban population and level of urbanization by region. So makikita ninyo dyan, so na kung gaano kabilis dumami ang mga tao sa urban o sa mga cities. Tingnan natin yung ating region 4A. Yan ang region 4A. So makikita ninyo dito yung urban population 2007, 6 million mahigit. At nung 2010, naging 7 million plus. So, halos mahigit 1 million ang itinaas. So, percentage naman tayo, level of urbanization sa Calabarzon, 54.5%. 2007, 2010 ay naging 59.7%. So, pataas ng pataas, parami ng parami ang mga tao sa syudad. Okay, dito naman sa Talahanayan number 2, ito ay 2016 household survey on domestic visitors, outbound travel. Ang pangunahing rank 1 sa mga destinasyon talaga na gustong puntahan ay China or including Hong Kong. So nandiyan na Malaysia, Japan, USA, Singapore. So ito ay nakuha sa galing ang data sa PSA. Okay, so doon naman tayo sa ikalawang dahilan. Ito yung positive, positibong salik ng migrasyon. Ikalawa, magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas na kita. So, pumupunta nga sa ibang lugar para magtrabaho. At syempre, para kumita naman ng malaki-laki. Yan, para sa pamilya. Dahil doon sa lugar na inalsan ay talagang baling baba ng pasahod. So tinatawag yung mga yan na migrants o economic migrants na punta sa lugar o sa ibang bansa para magtrabaho. At nakakapag-contribute yun doon sa bansa na pinanggalingan yung mga remittances noon, mga pera na pinapadala nila sa kanilang pamilya. So nakakatulong rin yun sa ating pamahalaan. Sa table 3, top 10 destinations or countries of overseas Filipino workers. In data na ito ay 2013 pa. So ano yung mga destinasyon ng mga OFW yung Pilipino? Mga overseas Filipino workers natin. United States of America ang rank 1. So ilang Filipino migrants natin doon? Nasa mahigit 3 milyon na. Nung 2013 pa yon. Ano na kaya ngayon? Dahil ang ganda talaga sa Amerika daw, nababasa ko pa lang naman, di ako nakakarating pa. At ang taas ng pamumuhay doon, ang antas ng pamumuhay doon, maraming opportunities sa Amerika. So pwedeng nag-aasawa rin sila ng mga Amerikano at doon na tumira. Yan, o kaya naman nagtrabaho. So rank 2 Saudi hanggang Singapore. Yan yung destinations of overseas Filipino workers. So dyan sila, namumuna ang US para magtrabaho ang mga Pilipino. Table 4 naman, highest paying countries of development. Ayan. So, pwede nyo i-screenshot ito pag napanood nyo ito. So, yan, malalaki ang sweldo talaga sa United Arab Emirates kapag healthcare professional. So, naabot siya ng 5,000 mahigit dollars kada buwan. So, yan yung mga bansa. Yan. Na talagang malalaki ang mga sweldo. Aviation, healthcare, engineering, yan, customer service. Makikita ninyo dito. So, pwedeng targetin nyo ito na puntahan kung alin ang gusto nyong bansa na puntahan dyan na malaki ang sweldo. So, ang laki na swelduhan dyan. Okay. So, number 3, ito ay ikatlong dahilan ay paghikayat ng mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Yan yung ikatlong dahilan ng migrasyon. Positive yan. So, kadalasang destinasyon talaga nila ay Estados Unidos. So, particular ang Hawaii. Yan, Hawaii. Nasa silangang bahagi lang yun ng Pilipinas. Magkakatabihan dyan. Hawaii, Guam, yan, Papua, New Guinea. Yan, kung hindi ako nagkakamali. Yung mga lugar na yan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Destinasyon yan. Sa katunayan, nasa 300,000 na ang tao doon. Ang mga Pilipino sa Hawaii. 15% ng kabuuang populasyon sa Hawaii ay mga Pilipino. So, siguro ang ganda at ang daming opportunity doon. Sumaaluan siguro ang buhay doon kung bakit yun ay
destinasyon ng mga Pilipino para doon na tumira sa Hawaii. So, maganda yon lugar na iyon. So, tingnan naman natin yung panghuli na dahilan ay ang pag-aaral sa ibang bansa. So, kaya nagka-aaral kadalasan yung mga Pilipino sa ibang bansa dahil nakakakuha sila ng mga scholarship program, scholarship grant. So, scholar sila halimbawa sa US, kaya doon sila napupunta. Doon sila nag-aaral. At sa iba pang lupalop ng daigdig. Kapag nakakuha ng scholarship yung mga estudyanteng Pilipino, ayun, go na sila doon. Gayon din naman, pag minsan nagiging varsity player, volleyball, basketball, o ano pang sports, kaya sila ay napapapunta sa ibang bansa para mag-aral. So, yan yung apat. Na positibong dahilan o salik ng migrasyon. Ano nga yung una na positibo? Ang tawag sa kanila ay pull factor na dahilan. Positibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Una, pumunta sa pinapangarap na lugar o bansa. Ayan. Ikalawa, may dream countryman din naman tayo. So, ikalawa, magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas na kita. So, maraming opportunities. Ang laki ng sweldo. Number 3, panghihikayat ng mga kamag-anak na matagal nang nanirahan sa ibang bansa. So, kayo naman, babasahin nyo na ito ng buo para meron kayong comprehensive idea kung ano itong mga topic na ito. At ina-highlight ko lang yung mahalaga. So, Hawaii sa Estados Unidos, sa Hawaii, yung destinasyon ng mga Pilipino para tumira. At syempre, number 4, huli, pag-aaral sa ibang bansa. Katulad na nabanggit, maraming Pilipino rin ang nag-aaral doon kasi may mga scholarship sila doon, nakukuhang mga varsity player. Pero hindi lahat dahil may mga mayayamang Pilipino naman, katulad ng Manny Pacquiao at ilan pang mayaman na mga Pilipino na sa ibang bansa talaga sila nakakapag-paaral. May kakayanan silang mag-aaral doon. So sana ay naunawaan ninyong lahat ang mga dahilan o sanhi ng migrasyon. So palayo ng ating discussion. At mag-comment lang kayo kung may mga tanong kayo at gagawin ko ng video. Sasagutin ko yan. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ay may natutunan kayo kahit kaunti. Ang tinalakay natin ay mga dahilan o sanhi ng migrasyon. Thank you so much.